Okay. Ayan. Kaya nga, mute ko muna yung mic para maingay. Tapos pag may question kayo, openin na lang yung mic. So, ayun nga, yung sinasabi ko, pag nag-open kayo ng MSI, paano nyo bubuksan yung MSI nyo is by going to Windows, Charts, and then select nyo yung formula. Pag dinouble click nyo siya, papasok na to. Ganyan. So pagkabukas nyo, wala kayong makikita dyan kundi yung analysis lang and yung data dito. So para makita nyo yung iba niyang uses, punta kayo sa parameters. Sa parameters, click plot candlesticks to open the candlesticks. Tapos bibigyan niya kayo ng buy and sell signals. So yung sell signals niya, ayan, nasa taas. Ang buy and sell signals, ang formula or kung paano niya nabibigay yung buy and sell signals, ginagamit niya yung pivot saka yung support and resistance. So every time na makakakita siya ng support dun sa previous candles niya, magbibigay siya ng buy signal. Or in case sa resistance naman, pag nakakita siya ng previous resistance, magbibigay siya ng sell signal. So pretty neat lang yung buy and sell signal niya. Wala masyadong kaek-ekan. Kung susundin niyo yan, profitable naman siya. For example, sa now, although now is known na talagang nagbibigay ng profit, pakita ko lang ng saglit. Ayan, ito yung isang buy and sell signal, that's 21% gain. Ano pa ba? Let's say top it. Sa top it, for example, pinag-buy ka niya dito, pinag-sell ka niya dito. That's a clean 20% gain. Sa pa. Tayo na isa. Poppy. Sa Poppy, halimbawa, pinag-buy ka niya dito, pinag-sell ka niya dito. That's 12% gain. Okay? Kumbaga, ang pangit lang dito kasi hindi kanya bibigyan ng candle on the same day. Halimbawa dito, today is 7. Today is 7. Hindi ka makakakuha ng signal, ng buy signal dito sa same candle na to or sell signal. Lagi mo siyang makikita day before. Okay? For example, kanina, ito nakita ko. Yan. Ganyan siya lagi. Sa FLI, so lagi kang late ng 1 day. Yun ang problema lang dito sa buy and sell ng pivot na to. Pero, kukumpara nyo naman sa, lalo sa mga newbie, yung mga wala pang diskarte masyado, sigurado ko, pikit mata kayong pumapasok ngayon. So, mas maiging gawin nyo na tong guide nyo or gamitin nyo to help you sa inyong mga trading. So far, sa lahat, sa karamihan ng binaktest ko, effective naman siya. So aside from the candlesticks, meron tayong Fibonacci. So pag inon nyo yung Fibonacci levels, makikita nyo dito meron na siyang Mariam, recorded na to. Popost ko na lang siya. So pag inon nyo yung Fibonacci levels nyo, makikita nyo dito, nandiyan na yung parang indicators niya. So pag inokay ko siya, ang pag-plot ng Fibonacci, swing high, swing low. So, for example, dito sa now, take note ang Fibonacci levels kasi,
pwede kang mag-plot body to body or week to week. In this case, dahil automatic ang Fibonacci levels natin, lagi nyo i-consider lang ang week to week. Hindi tayo pwede mag-body to body. Week to week lang. Okay? So, pag nag-click kayo sa isang candle, automatic ipa-plot niya yung Fibonacci levels nyo. Based on the colors, ayan yung Fibonacci levels. And andito rin yung data ngayon. Okay? Take note din na syempre pag nag-select kayo ng candle, mag-change din yung data dito. Kaya kung mapapansin nyo sa mga post ko, hindi ako naglalagay ng Fibonacci na kasabay ng analysis kasi mababago yung analysis dito. Mababago yung data. So ito dapat yung data niya for current day. Kaya lang syempre, pag nag-Fibonacci ka dapat medyo iba-backtrack mo. So, ayan. Yan ang Fibonacci levels niya. Okay. Actually, kahit naka-off yan, punta ka ulit sa parameters, kahit naka-off ang Fibonacci levels mo, kung hindi mo naman kailangan yung lines, mapapansin nyo dito, gumagalaw pa rin yan. Gumagalaw pa rin yung data. Diba? So, that's your Fibonacci level. Ito supposed to be, ito yung on and off ng buy and sell signal ng pivot. Kaya lang, kinip ko na lang siyang naka-on lagi kasi kailangan naman natin siya. Tapos meron tayong support and resistance. Nagpa-plot din siya ng support and resistance. Okay? So, green lines are supposed to be the support and then red lines are supposed to be the resistance. Kaya lang, in some cases, yung sabi nga nila, your support now, maybe your resistance tomorrow, or your resistance, maybe your support the next day. So, yan ang support and resistance. Meron din tayong volume, and pa-plot nyo lang yung volume sa baba. And meron tayong swag sa mga mahihilig sa swag. Okay. Yung green, yung EMA 13. So, pag EMA 13 nasa ibabaw, bullish. Pag nasa ilalim, bearish. Makita nyo rin dito kung ilang araw na siya nag-swag. Anong use ng number of days is, halimbawa na late kayo, nag-swag na, nakita nyo mga 2 days pa lang, or 1 day pa lang, or 3 days pa lang. So, ibig sabihin, meron kayong pwede pa kayong humabol. Dahil ilang days pa lang. Kumbaga fresh pa lang yung cross niya. At the same time, yung use ng on and off switch din ng candlesticks is halimbawa hindi nyo makita yung cross. So pwede nyo siyang i-off para makita nyo yung cross clearly. Okay, so that's your swag. Meron tayong paboritong Bollinger Bands. Uy, nagko-constrict pala si Now. Ayan, constriction sinaw. Yan yung Bollinger Bands. Pwede nyo rin i-adjust ang mga parameters kung halimbawa gusto nyo. Pero yung lahat ng parameters na ginamit ko dito is the same with Investograms. Okay? Meron din tayong moving averages. Sa moving average, Joe, kailangan ko palang i-adjust yung moving average mo kasi hindi yun yung ginagamit mo eh. Sa moving average, meron tayong ginagamit na 1, 2, 3, 4, 5 lines. Yung una is the pink one. Lipat ako ng stock para mas makita niyo. Ayan. Yung una, yung pink line, yan yung MA9. MA20 is the white one. MA50 is the red. MA100 blue. Light blue is MA200. So, moving average is done. Meron tayong MACD. Pero yung sa MACD, nandito na yung result niya. So, sa MACD, di-discuss ko ito mamaya. Okay. Stochastics, meron tayong stochastics. May on and off switch din siya para lang makita nyo. Okay.
Meron tayong overbought line, which is the red line. Oversold line, which is the green line. That's your stochastics. We have the parabolic SAR. Parabolic SAR, pag nasa taas, bearish. Pag nasa ilalim, bullish. Tapos, meron akong tinatawag na MSI indicator. Ang MSI indicator is similar to your pivot buy and sell signals. Pero ito, this is based on near to cross MACD. So kung halimbawa, meron kang, halimbawa ito kay Vita, kung makikita nyo, ang buy signal niya is at 0.86 and ang sell signal niya is 2.94. So kung gusto mong pumasok at wala kang idea kung saan ka papasok, pwede mong gamitin na reference yung MSI indicator. Switch on mo lang siya. So at least dito, di ba, nagbigay siya ng isang buy signal. Okay? So again, remember na yung MSI indicator is about to cross MACD. That's your MSI indicator. Okay. Tapos, Jo, we have the Ichimoku cloud. Same lang din ng Investa. Pwede mong i-adjust yung Tenkan-sen, Kenju, saka yung ibang lines. Ngayon, kung naaalibadbaran kayo dito at ayaw nyo makita, pwede nyo rin siyang i-off. So, that leaves you to the general details lang. Okay? So, pag... Hintayin ko lang ito. Ichimoku. Okay. So, dito naman, ito na yung mga analysis based sa indicators na mga nakalagay. So, Bollinger Bands, bibigyan kanya ng bullish signal pagka ang price action is above the MA20. So, MA20, ibig sabihin, bullish siya, tapos near the upper band, bullish siya. So, hanggat nasa taas ng MA20, bullish. Pag umilalim sa MA20, that will give you a bearish signal. That's one point. TK Cross or Ichimoku, kailangan pala palitan ko itong pangalan. Ichimoku gives you two scores. One is the TK Cross, kung bullish yung cross or bearish. Second is kung yung candle above the cloud or above the Kumho or below will give you a bearish signal. Tapos meron din tayong inside the Kumho cloud. Swag, na-explain ko na kanina pagka EMA 13 nasa taas, yun ang bullish. So, sa MACD din, sa MACD, kailangan lang MACD is above the signal para maging bullish siya. So, kung yung signal nasa ibabaw, bearish siya. Stochastics, ganun din. Stocks K dapat nasa taas para maging bullish. RSI, tick up or tick down lang. Same with MFI and CCI. So pagka ito, yung CCI, MFI, RSI, stochastics at MACD, nadedetect ng MSI yung movement niya. So kung bumaba yung score niya, automatic magbe-bearish siya. Parang ganyan, no? Diba? 67 siya ngayon. Nag-75, nag-71 siya the next day, so green na siya ulit. Accumulation and distribution. Pagka bullish, ibig sabihin nag-accumulate. Distribution is bearish.
Parabolic SAR, sabi ko kanina, pag nasa taas, bearish. Pag nasa baba, bullish. Kung di nga lang patay ang sarado ang maka eh. Isang technician. Okay? So, sa MA naman, MA9, 20, 50, 100, and 200, the price action just needs to be above the lines, above the MA9, and so on. So, yung price niya dapat mas mataas sa MA. Tapos, yun, pag binilang mo yun, ang total niya is 16, tapos yung bibigay niya sa yung bullish at bearish scores. Aside from this, yung hinahanap nyong screener na nakikita natin dati sa Instagrams, meron din tayo dito. Ganun pa rin, puntahan nyo pa rin yung formula, right click, go to analysis. Pag click yun yung analysis, ang gagawin niya, i-open niya to para makita nyo. Analysis. So, nag-open siya. Nilagay niya yung formula, MSI distributed. Tapos, make sure na lagay niyo all symbols or pwede rin current. Ibig sabihin, isa lang ang gusto nyo tingnan. And this one should be always from and to dates. Ito sasabihin ko, today's date lang. From today to today's date. And then, explore ang i-click natin na hindi scan, hindi backtest, hindi optimize. Explore lang. Pag click mo yung explore, papakita niya sa inyo yung lahat ng data na nakaplot sa chart. Okay? So, with this data, depende sa klase ng trading style mo. Halimbawa, mahilig ka mag-swag, pwede mo tong i-click para ibigay niya sa iyo ang lahat na bullish ng swag. Ngayon, kung halimbawa gusto mong humabol sa mga nag-swag, punta ka sa swag days, i-click mo rin siya. Punta ka sa zero levels. Ibig sabihin po ng 0 days is today. Today siya nag-cross. So pagka nakalagay dito 10 days, actually 11 yun kasi may 0 days. Okay? So yan, ito, pwede na tong, yung mga 0 days, pwede mo na tong sabihin na ito na yung nag-cross ng swag today. So, pwede rin sa sell. Ito yung sa pivot buy and sell. Ito yung sinasabi ko kanina na nagbibigay siya ng signal a day before. I mean, late ng 1 day. So, kung magsascan kayo ng based doon sa pivot, yung pivot po natin, ito yung buy and sell signal dito. Pag maghahanap kayo ng sasabayan doon sa buy and sell na yon, gusto nyo malaman kung ano yung nag-cross pa lang, kunin nyo yung yesterday's date. Okay? Yesterday's date, explore, click on pivot buy. Okay? So, ibig sabihin, bukas, ang pwede nyong sakayan, pwede kayo kay Shang, FLI, AUB, and HI. So, pili na lang kayo. For example, Shang, SHNG, Shang. Ayan, di ba? Ngayon pa lang yung, kahapon yung buy signal niya. Hindi pa late yan. Okay pa yan. Kasi for example, ito, halimbawa dito ka nakabili dahil ito yung buy signal mo, dito ka nakabili. Okay? So, pwede mong, ayan. So, kung dito ka nakabili, dito ka magsisell, may 3% ka pa rin. Okay? Otherwise, kung halimbawa mababa pa yung kita mo dito, pwede ka pa din naman mag-hold. Yun bahala ka na
target price mo. Or antayin mo uli yung next na buy signal, pwede kang magdagdag doon, tapos antayin mo yung susunod na sell signal. Okay. So yan, si Shang, kung sinunod nyo rin yung buy and sell nito, another example would be 11%. Last one. 3%. Gain pa din. Okay? So, yan yung sa pivot. Again, pag pivot ang hahanapin nyo, yung pivot buy and sell, kailangan previous day. Okay? So, pag nag-scroll kayo dito sa side, makikita nyo pa yung ibang indicators niya like MACD, stochastic, CCI, parabolic SAR, ayan, yung mga MA. Ito, Jo, pwede mo ito magamit kung gusto mong mag-abang ng mga nasa loob ng Kumho. Ayan, inside the Kumho, pwede ka na mamili dyan. Kung gusto mo naman yung mga nag-TK cross na bullish, okay, tapos ito, resistance, support, bullish and bearish core. Okay, ayan. So, ito yung exploration ng MSI. Any question? Pwede na buksan yung mic nyo. Usapin nyo na ako. Hello?